kabaligtaran ng tunay na hangarin ng isang survey. Yung isang survey, hindi ka nga magpapakita ng kahit anong ng kahit anong bias. Pati pag mumukha mo, kinakailangan maging neutral ka eh. Kung kinakailangan magsuot ka na lang ng simple para hindi ka mahalata, gawin mo lahat, pati pagsasalita mo, para sa ganun maiwasan mo na meron kang kinakampihan. Kailangan magpakaingat ka eh. Ngayon, kung pinaliwanag, pinaburan muna, tsaka sila nagtanong, anong klaseng survey yun? Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction of the page nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-usapan natin ngayon mga kapatid. Walang iba kundi nagsalita na ho si Kong Dante, Senator Marcoleta. Mga kapatid, sinabi niya ho rito na bakit pa kailangan magpa-survey ng ating mga kapwa Pilipino patungkol sa ICC. Dapat daw mga kapatid, magpa-survey na lang ng pagkain. Total, binabasura lang naman ng ating mga kababayan yan. Eh di ba mga kapatid, isinusulong na naman netong admin ni Bongbong Marcos ang pagsasali sa ICC ng Pilipinas. Ayun mga kapatid, kaya dito, hindi na humapigilan ni Kong Dante Marcoleta na magkomento patungkol dito. Kaya mga kapatid, pakinggan ho natin ang magiging pahayag niya. At saka yung linamnam ng Camaro. Ano ba sa Tagalog yung Camaro? Yung anong po yun eh. Mas Camaro na lang ho, mas maintindihan nila. Sa Camaro kasi Kapampangan yun eh. Sa Ilocano, Ararawan. Ayun. Sa Bisaya, Nelson, ano? Di ba sa Lagubang yan? Iba pa yung sa Lagubang, ano? Iba naman yung sa Lagubang. Ayan. Ay, sabi ni Kari, tsaka daw, yung hito, Nelson, ha? Ay, naku talaga. Kari, schedule niyo na po. Ay, mahirap namang kami pa mag-schedule. Kayo na po, para kami na lang ang mag-a-adjust. Huwag niyo nang hintayin na kaming dalawa ni Jen, maging senador pa. Tatlo na kami dito. Ayan, salamat po ng marami. Supporter niyo naman sa yung taga Isabela, si Vinci Agabao. Si Vinci Agabao, sabi niya dyan, pakibati niyo naman, andyan pala San Dante Marcoleta. Vince yan. Vince, Agabao. Mula po sa Santiago City, lagi po nanonood ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Lalo na po sa office, kapag ka alas 5 na po ng hapon. Vince, salamat na marami ha. At kapag kami ay napapunta dyan ng Santiago, ay bahala ka na sa amin ha. Yun. Meron pa tayong paksa na inihanda, Nelson eh. Noong isang araw kasi natalakay natin, ang sabi ng iba, Jen, pwede ba pag dumating si San Dante, kunin namin ang kanyang reaksyon? Ano kanyang masasabi ukol doon sa survey ng Okta Research na walang kadala-dala? Nag-survey na naman at sinasabi... April 20 to 24 to, ha? Isinagawa. Oo, ibig sabihin ay halos isang buwan bago mag-eleksyon. Pero inilabas nila ang resulta? Ngayon lang. Ayun. Isang araw lang. Tatalakayin pa natin yan, napakatagal na pala niyan. Opo, pero... Wala na sa panahon niya, baka mamaya ma-mislead pa natin ng mga tao. Mukhang inilabas po ito dahil mayroong pinag-aaralan ng Malacanang na kailangan ba natin bumalik sa ICC? Tapos inilabas ito. Para bagang kinukondisyon tayo, Sen. Sangayon sa Okta Research Survey, ilan ba daw ang pumapanig? Lumilitaw na po na 57% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila na bumalik tayo sa pagiging kasapi ng International Criminal Court o ng ICC. Ayan po, 37% ang ayaw. Tutol. Opo, at yung 6% naman ay wala pong masabi. No comment po sila. Naniniwala pa ba kayo sa survey? Ayun ang sinabi namin nung tinalakay namin ito. Kasi bago nga ito mag-election at sa panahon na yan, nag-survey din sila tungkol sa mga mananalo. Di ba? At yung mananalo ay mali din Di ba? Kaya sabi natin. Ang uling survey niya, number 32. Ayun nga ho. Paano kung paniniwalaan yun yan? Hindi, mawalang galang na sa kanila. Jen, Opo. Kung sa election hindi sila tumama, na kung tutuusin mo, sana ay mas malaki sana yung bahagda na maaaring tumama sila doon sapagkat maraming nagsasurvey. Diba? Maaaring magtulong-tulong na sila doon Pero sa ngayon, wala namang motivation sa tao para ipaliwanag niya yung ICC. Totoo yung acronym na ICC, sa tingin ko
Baka kalahati o higit sa kalahati, hindi alam pa ng ating mga kababayan. Pero alam niyo ba? Yun ang problema. Alam niyo ba, Sen, na doon sa kanilang awareness daw po ay 87% ang alam na mga Pilipino ang may kabatiran tungkol sa ICC. Sa survey din na yun. Sa survey din yun. Pero nung ginawa pala yung survey, may paliwanag na son. Ang problema, Sen, nung ginawa yung survey, diba si Jen yung isa survey ko? Oo. Jen, sa survey tayo, ha? Oo. Ito ay tungkol sa ICC. Oo. Ano ba ng ICC? Ay, ano yan? Naglilitis na mga lumalabag sa katarungan. Pinaparusahan yan yung mga lumalabag sa karapatan ng mga tao. At yan ay talagang isinusulong ang pangkalahatang katarungan at karapatan. Ayun. Oo. Kaya mga ito, ibinida muna pala. At saka ngayon tinanong. Tapos tinanong, may kaalaman ka ba? Alam mo ba tungkol sa ICC? Walang ganun eh. Yun ay kabaligtaran ng tunay na hangarin ng isang survey. Yung isang survey, hindi ka nga magpapakita ng kahit anong ng kahit anong bias. Opo. Pati pagmumukha mo, kinakailangan maging neutral ka eh. Kung kinakailangan magsuot ka na lang ng simple para hindi ka mahalata, gawin mo lahat, pati pagsasalita mo, para sa ganun maiwasan mo na meron kang kinakampihan. Ganun ang dapat ang survey. Kasi kailangan magpakaingat ka eh. Ngayon, kung pinaliwanag, pinaburan muna, tsaka sila nagtanong, anong klaseng survey yun? Yun. Di ba? So leading. Yes po. O di sana, nung election, ganitong ginawa nila. Bago sila nag-survey, mga kababayan, si Kong Marcoleta po, ibababa niya talagang kuryente. Sana. Ganun sana. Tatanggalin niya yung 12% VAT. At lahat ng gumagamit ng 2,000 plus pababa, ay talagang ililibre na yan. Wawasakin niya yung corruption na yan. At yung mga farmers na yan, talagang yung interest nila, talagang hindi sila iiwanan yan sapagkat siya naging isang magsasaka. Iboboto niya ba? O siguro palagay ko baka number 1 ako Di ba? Ang problema, wala ata kayo sa pinagpilian sa mga unang survey. 32 nga ako. Nako. Yun ang paano mo paniniwalaan yan? Unang-una, sa nangyari sa buhay ko, talagang kahit ano pang gawin nila, hindi na nila ako mapapaniwala. Talagang mawalan ng galang sa kanila, talagang maring talagang magagaling sila lahat. Nasa inyo na po lahat ang katangian. Ngunit dahil po sa ginawa ninyo na panlilin lang sa mga Pilipino at napatunayan naman po ang Exhibit A, ako po. Opo. O ngayon, kung ako po ay magsasabi rito na kahit ako po ay tawasin ninyo. Hindi na talaga ako maniniwala sa inyo. Ganun ba? Pasensyahan na po tayo. At kung kayo'y makakabawi sa mga susunod na panahon, Diyos na lamang po nakakaalam. Pero parang mahirapan kasi nung isang araw, tinanong namin sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan yan. Bahagi po ng ating Vox Populi. 0%. Tama ba, Son? Yung naniniwala. Hindi ako nagtataka. 0 po ang nagsabing gusto nating bumabalik. Yan ang sinasabi ko sapagkat nawalan natin sila ng tiwala Di ba? Yes. At lalo na, huli-huli, matagal na palang survey yan. Ipipilit na ngayon na ilabas ngayon sapagkat gusto lang nilang apuyuhin, halimbawa, yung naisin ng kung sino man na bumalik tayo sa ICC. Halatang-halata na naman Nako. Hindi ganun Anyway, Sen. Siguro, yan na lang natin. Rekomenda natin sa Okta. Kung po pwede po naman, hindi pa naman po huli ang lahat, may magagawa po kayo para i-reforma nyo yung sarili nyo. Pero mag-survey na lamang po kayo. Halimbawa, ganito. Ano po yung pinakamasarap na bagoong? Yung munamon na ginagawa sa Urdaneta, Pangasinan? O yung padas na bagoong na ginagawa sa La Union? Yung mga ganun po. Baka po magtagumpay kayo riyan at malay po natin, makabawi po kayo. O kaya yung isa mo yun, bagoong balayan sa Batangas naman yan. Balayan, Batangas. Lahat ng uri ng bagoong, pag i-compete natin at tanungin natin ang mga kababayan natin, alin ang mas nagugustuhan nila sa mga uri ng bagoong na ginagawa sa ating bansa.
At iba't ibang klase pa ng pagkain. Nagsimula lang ako sa bagoong. Opo. Sapagkat alam nyo naman na malapit sa puso ko yung bagoong. Ay, opo naman. Totoo naman. Nakakapit na sa mahirap kasi yung bagoong din eh. Baka makatulong pa yan para lalo mapaganda ang industriya ng pagbabagoong sa Pilipinas. Di ba? Oo. Para sa ganun, yung magbabagoong, ay yun ang palang napatunayan. Opo. Halimbawa, yung balayan sa Batangas talaga, ang kinatigan. Opo. O baka bagay isang ano na lang, bagoong na lang tayo, balayan na lang. O kaya munamon. Kaya doon po kayo magiging matagumpay. Opo. At sa palagay ko, kung hindi nyo hahaluan po ng bias, na kagaya ng ginagawa nyo ngayon, baka po makarecover po kayo. Yan. Nako. Kaya sabi ni Kare, yun daw Tagalog ng Kamaro ay susuhong. Ano? Susuhong. Susuhong. Sa Tagalog yun. Eh, parang sa mga kapatid, yung Kamaro, Kapampangan pala yun. Talagang Kamaro sa Kapampangan. Susuhong? Susuhong. Para maniwala kami ay... Baka naman Bisaya yun. Dapat matikman natin. Baka iba yung binabanggit niya. Sa Bisaya kasi, Sen, hindi kinakain ng Kamaro eh. Hindi kami sanay kumain. Sinasakyan. Hindi. Kamarong kotse. Pero sa Bisaya kasi, tama. Hindi, baka naman wala akong alam na. Si Kare yan? Si Kare. Kare, Baka naman ibig sabihin tipaklong. Iba naman yun. Iba naman po yun. Grasshopper yung... Iba yung tipaklong sa grasshopper. Oo, yung tipaklong itim yung grasshopper, kung minsan green. Tsaka, pero parang tumatalon. Pero yung tipaklong itim talaga yun. Maniwala ka sa akin. Kung ano-ano na lang pinag-uusapan natin eh. Ano ba nangyari sa ating Vox Populi? Wala na? Ay, wala. Patapos na tayo dyan eh. Wala tayong Vox Populi. Opo, sabi nung ating mga kabayan, nag-request, Jet, tumalakay na lang muna kahit pakikinig kami. Sayang ang oras kapag nakisali pa kami dyan. Ay, nako. Isa pa. Kasi teka lang, nabalita kasi sa online news at mga wala pa naman sa pahayagan. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Meron na ba sa pahayagan? Ayun. At ito, ayaw sana natin talakayin ito, Sen. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos, ay mailipat daw po ng ibang beat assignment, Sen. Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala na po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. At pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Kundi ito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. Bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga yung reporter may mga oras, may mga deadlines. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito at ang deadline niya yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Parang may nilabas silang videos kung hindi ako nagkakama. Ito atang event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila
Sa mga sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Parang protocol, request basically. Una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin para sa akin opisina. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron. Merong orientation dun sa Finance and Administration. Ipinakiusap nila sa araw na yon, makita man lang, magkita lang kami noon, at saka yung staff na pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami, at saka makita ko na yung aking opisina. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, hinahabol ako ng isang reporter. Oo nga. Talagang hinahabol ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami, pupunta kami doon sa fifth floor kasi gusto kong makita lang yung space. Pwede po ba akong pumanhik din? Maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako. So talagang mapilit. Ayaw ko talagang magpa-interview. Tsaka na lang sabi ko kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Ano po bang masasabi niyo tungkol pa rin sa impeachment? Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Akalain mo, in-upload niya sa Inquirer naman yan. Inquirer. Ngayon nata, 1 million na yung views. Yun lang mga sinabi ko. Yun lang maikli sinabi niyo. Ngayon, ibig ko sabi, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ipinangako sa sarili ko, pupunta lang ako doon sa network na nire-respeto ko. Yung network, nakasali ako doon. At doon gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Pero may kinalaman sa ambush. Ambush interview. Bakit doon hindi binabawal? Tilang hinabol niya ako eh. May statement po ang dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan yan nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, upang ipahayag na tinututulan nila yung request na pagpapalit sa reporter. Member kasi, di ba, ng Malacanang Press Corps. Member ng Malacanang Press Corps. Sabi nila Malacanang Press Corps na tulugan, pribadong grupo yan. Ito yung mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Malacanang Press Corps. Hindi maganda. Tinututulan nila na dahil lang sa protocol breach ay ililipat mo ang isang reporter. Batay sa kanila, ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkulin, lalo na kung ito ay kaugnay na ng Yun na nga sinasabi ko. Pagkakataon niya na yun eh. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman din, Hindi ko na kayo sinasangkot at ang ating programa. Ako personal ko lang. Siyang pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? Ano masasabi ko dyan? Ayan. Si Eli Saludar nga, 17 years na nag-cover ng Malacanang. Mawalang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, ang sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Tanong siya, Mr. President, ano masasabi niyo sa gano'n? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot.
lumalapit sa mga reporter. Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni GMA, walang nakaschedule. Yun po ang pero hindi daw po nagiging malaking issue sa kanila yon. Sapagkat sa Pangulo, okay naman pala yung ganun. Okay naman pala. Tsaka para bang akala mo, binabantayan nilang pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang gano'n. Ayun na nga po. Meron bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayaw ko ng ambush interview. Kayo lang ang gumagawa niyan para magpasikat kayo. Nakakala mo, pinoprotection yun pa. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. Ayun na nga po. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw samagot di ba? Kung sasabi ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papasinin Nagkakalokohan nga dyan minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga ka-reporter, pero hindi naman to sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-snub ka, Biruan na lang natin yun Pero ibig sabihin, depende pa rin sa tao. Kaya naniniwala ako talagang magaling si Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Diba? Mukhang ganun nga ang sitwasyon sa Well, yun naman ang sabi nung iba, mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating lang talagang magiging tinik dahil matinik. Bayaan mo na yan, ang point lang natin dito, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, ang akala kasi natin internal ito sa pagitan po ng PCO at saka ng net, ng news. Pero ang problema, nilabas kasi nila sa news Yun ang mali nila. Yun, kaya sila ang wala sa protocol. Di ba? Yun. Yun po ang naging nangyari doon. Kasi kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito, hindi naman sana natin i-discuss. Kasi nga, alam natin, internal sa pagitan po ng Malacanang, na PCO, at saka ng Net25 News, ang usaping ito. Sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to kailanman magiging internal Yun na nga. Dahil may kasangkot ding press corps puro reporter. Mapipigilan mo ba lahat niya na... Hindi, ang point lang ata doon, hindi naman ata nila pinaalam din sa press corps, Malacanang press corps, na sumulat sila sa Net25. Malalaman yun. Kaya nga sila naging reporter. Yan, nandyan na yan. Ang problema yan, Jen, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Sigurado ka ba na baka man yung ipalit dyan mas maraming tinik. Plano ata ako yata. Saka parang wala sa hulog yung ganun Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano bang problema? Yun na nga po. Di ba? Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, andun ang tiwala natin. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Di ba? Kami. Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Anyway, binabati lang natin pala ang Kasani Korea at ang Ate Rochelle. Taga ano po ito? Amerika. San Diego, California. San Diego, California. Opo. Kasi po Ate Rose. Ang kanya pong asawa ay si Mami Rose. Korea. Nagpadala po kasi ng ginataang bilo-bilo. At saka biko. Dito sa ating palating tuna. Meron bang bilo-bilo sa Amerika? Ayan sinasabi namin sa inyo. Nakamotorsiklo pa. Kaya pinasasalamatan natin At ang kanya namang pamangkin natin na si Ate Rochelle Gomez dito po sa ating bansa. Salamat po ng marami at sana ay huwag kayong magsawa. Napakasarap po nung bilo-bilo at saka nung suman na pinadala po ninyo sa amin. Ubos na po Di pa namin natitikman Anong pangalan nila? Kasani at Ate Rose. Kasani, Rose, gusto ko pong ipaalam sa inyo, hindi ko po natikman yung pinadala. Ayun na, ubos na. Hindi po nila ako itinira. Pero salamat po. Talaga pong kailangan itong aking mga kasama rito yon. Ayan, opo. So, Sen, baka meron mo kayong mensahe pa sa ating mga kababayan. Wala naman. Gusto ko lang na maging masaya sila, Jen. Opo. Sa lahat ng panahon, lalong-lalo na yung kinakain nila sa tuwing hapunan, Jen. Ayan, masarap ngayong Biyernes. Yung masarap,
at sapat na pagkain. Ayan. Ang Ruben Baroga ng Cabaca, North Cotabato ay nanonood daw po ngayon kasama ang in-law ni Kuya Benji Astudillo, si Mami Erlene Baroga. Happy viewing po sa inyo. Ayan, ganun din po ang Kuya Patrick Millard. Kuya Patrick Millard Magsino de la Rosa. Yan. Luis de la Rosa Bilbao ng Spain. Lagi po nanonood sa ating palatuntunan. Ano, ha? Pabati po dyan ang aking